Patuloy pa ring lumalaban ang grupo gamit ang lahat ng kanilang makakaya para pigilan ang pagdagsa ng mga halimaw, samantala ay nananatili si Alice sa gilid ng labanan dahil alam niyang wala siyang gaanong maitutulong sa direktang pakikipaglaban, gayunpaman ay gusto pa rin niyang makatulong kaya naisipan niyang bumalik sa bayan dahil may naisip siyang paraan. Habang nagpapatuloy ang labanan, sinabi ni Tekako kay Rex na siya na ang bahala sa mas malalakas na halimaw habang si Rex naman ang tumutok sa mas mahina. Sa una ay tumanggi si Rex dahil pakiramdam niya ay hindi patas na ipasa kay Tekako ang pinakamahihirap na kalaban. Pinahalagahan ni Tekako ang kanyang pag-aalala ngunit ipinaliwanag niyang mayroon siyang skill na kayang baliwalain ang depensa ng kalaban kapag umaatake siya, kaya hindi malaking problema para sa kanya ang mga matitibay na halimaw. Dagdag pa niya na kung magsayang pa sila ng oras sa pagtatalo, mas marami pang halimaw ang makakalusot at makakarating sa bayan at nagulat si Rex nang malaman na mayroon palang ganoong skill si Tekako at ibig sabihin nito ay lampas level 100 na siya, kaya napagtanto ni Rex na napakalayo pa ng kanyang kailangang marating kung gusto niyang maging karapat-dapat sa titulong bayani. Maya-maya ay napansin ni Koji sina Parna at Kroll na nasa malapit at tinanong niya kung marunong ba silang gumamit ng malawakang area magic. Pareho silang sumagot na oo at bago pa nila matanong kung bakit niya iyon itinanong, bigla silang binuhat ni Koji at tumalon ng napakataas sa ere. Nagulat man sila sa simula at agad din nilang naunawaan ang plano ni Koji, habang nasa himpapawid ay sabay nilang ginamit ang kanilang magic at nilipol ang lahat ng lumilipad na halimaw sa paligid sa isang malakas na pag-atake, pagkatapos ay ligtas silang ibinaba ni Koji sa lupa at natuwa siyang naging matagumpay ang kanyang plano. Gayunpaman ay binanggit ni Parna at Kroll na mas mabuti sana kung binigyan sila ni Koji ng babala bago niya sila biglang binuhat, samantala sa loob ng bayan ay patuloy na naghahanda ang mga tao at mga adventurer na lumikas dahil naniniwala silang wala silang pag-asang manalo laban sa napakaraming halimaw, ngunit bago sila tuluyang umalis ay naabutan sila ni Alice. Pagsapit ng madaling araw, ilang oras nang tuloy-tuloy na lumalaban sina Koji at ang iba pa at dahil dito, sinabi ni Koji na oras na para maghanda silang umatras ngunit hindi siya pinansin ng lahat dahil alam nilang balak niyang manatili ng mag-isa at ipagpatuloy ang laban kapag umatras na sila. Hindi na rin ito may kailan ni Koji dahil iyon talaga ang kanyang plano, gayunpaman ay tunay siyang nag-aalala sa kanyang mga kasama dahil nakikita niyang kung magpapatuloy pa ang laban ng ganito katagal, ay isa-isa silang mamamatay. Sa sandaling iyon ay bumalik si Alice kasama ang napakaraming adventurer. Pagdating nila ay agad silang sumabak sa labanan laban sa mga halimaw at nagulat si Koji dahil hindi niya alam ang nangyari, ngunit ipinaliwanag ni Alice na bumalik siya sa bayan upang sabihin sa lahat kung gaano katapang na lumalaban ang grupo para protektahan ang kanilang bayan. Bagamat natatakot pa rin ang mga adventurer sa napakalakas na halimaw, ang nakita nilang sakripisyo ni Koji ang nagbigay sa kanila ng lakas ng loob upang isantabi ang kanilang takot at muling hawakan ang kanilang mga sandata. Humanga si Rex dahil hindi niya akalaing kayang baguhin ng isang tao ang buong espiritu ng isang lungsod, ngunit sinabi ni Koji na si Alice ang tunay na dapat purihin dahil kung hindi siya bumalik upang humingi ng tulong, hinding-hindi magkakaroon ng lakas ng loob ang mga tao na lumabas at lumaban. Ngayong napakarami na nilang kakampi, naniwala si Koji na mayroon na silang pagkakataong manalo kaya iginiit niyang wala ng pag-atras at ang tanging layunin nila ngayon ay ang ganap na tagumpay. Lumipas pa ang ilang oras habang buong lakas na lumalaban ang lahat. Unti-unti nilang napapabagsak ang mga halimaw, pero kapalit nito ay halos maubos na rin ang kanilang lakas at sina Tina at Alice ay walang tigil sa pamimigay ng recovery potion sa mga adventurer, habang si Rex ay halos hindi na makakatayo. Sinubukan siyang bigyan ni Kroll ng isa pang recovery potion, kaso iginiit ni Rex na napakarami na niyang nainom kaya wala na itong epekto sa kanyang katawan at sinubukan pa rin ni Rex na tumayo, pero pinigilan siya ni Kroll at sinabing kailangan na niyang magpahinga dahil hindi na niya kakayanin ipagpatuloy ang laban sa ganoong kondisyon. Aminado si Rex na sobrang pagod na siya, subalit para sa kanya ay walang karapatang magpahinga ang isang bayani at itinuro pa niya na si Koji ay tuloy-tuloy na ring lumalaban mula pa kanina, pero sinabi ni Alice na hindi iyon totoo. Ipinaliwanag niyang madalas ding nagpapahinga si Koji sa pagitan ng mga labanan at mayroon din siyang skill na nagpapabilis ng kanyang paggaling habang nagpapahinga. Nang marinig iyon ay napagdesisyonan din ni Rex na magpahinga muna at habang ibinabalik niya ang kanyang espada sa kaluban nito, lumapit din sina Tekako at Minaw upang magpahinga dahil naubos na rin ang kanilang lakas.
Agad na lumapit si Alice kay Minaw upang tingnan ang kanyang kalagayan, humingi ng paumanhin si Minaw dahil pakiramdam niya ay kulang pa ang kanyang naitulong, gayunpaman ay sinabi rin niyang halos 70% na ng mga halimaw sa lugar ang kanilang napatay, kaya hindi na magtatagal at matatapos na rin ang laban. Samantala, hindi pa rin nawawala ang galit ni Parna kina Alice at Minaw dahil mga demonyo ang mga ito kaya habang walang nakakapansin, itinapat niya ang kanyang kamay sa kanilang direksyon at naghanda siyang gumamit ng spell laban sa kanila. Pero bago pa siya makagawa ng padalos-dalos na hakbang, biglang lumitaw si Takako sa kanyang likuran at sinabing pag-isipan niyang mabuti kung tama bang saktan ang sarili niyang mga kakampi ng walang dahilan. Alam ni Parna na wala siyang laban kay Takako kaya napilitan siyang tumigil. Iginiit naman ni Takako na hintayin muna niyang marinig ang sasabihin ni Koji, dahil maaaring mabago nito ang kanyang pananaw tungkol sa mga demonyo. Halos lahat ng halimaw ay napatay na sa puntong iyon pero nang akala ng lahat na tapos na ang laban, bigla silang nakarinig ng isang tinig na nagrereklamo dahil hindi raw iyon ang dapat mangyari. Makalipas ang ilang sandali, isang napakalaking itim na mech ang lumabas mula sa likod ng bangin at lahat ng adventurer ay natakot nang makita ito dahil ngayon lang sila nakakita ng ganoong uri ng halimaw at ayon kay Kroll, wala ring anumang tala tungkol dito sa Royal Archives at maging si Koji ay hindi rin alam kung ano talaga ang nilalang na iyon. Gayunpaman ay agad na sinalakay ni Koji ang napakalaking mech habang nakataas ang kanyang kamao, pero bago pa siya makasuntok ay mabilis na itinaas ng mech ang kamay nito at isang hampas lang ang ginawa kay Koji, dahilan upang tumilapon siya at bumagsak ng malakas sa lupa. Nang makita ng mga adventurer na ganoon kadali na natalo si Koji, biglang nawala ang kanilang kumpiyansa at natarante silang lahat dahil kung hindi kayang talunin ni Koji ang halimaw na iyon, lalo nang wala silang pag-asang manalo. Agad na tumakbo si Alice papunta kay Koji upang tingnan ang kanyang kalagayan at mabuti na lamang at maayos pa siya, pero binanggit ni Koji kay Alice na umalis na ito dahil masyadong delikado ang lugar. Tumanggi si Alice at ipinahayag hindi siya aalis dahil natatakot siyang gumawa na naman si Koji ng isa pang padalos-dalos na bagay. Humingi ng paumanhin si Koji at nangakong magiging mas maingat na siya mula ngayon at habang tumatayo si Koji, humanga ang taong kumokontrol sa mech na si Estelar dahil napakabilis niyang nakabawi matapos makatanggap ng ganoong kalakas na atake. Ngayon ay naiintindihan na ni Estelar kung paano nakayanan ng grupo na pigilan ang napakaraming halimaw, gayunpaman ay labis siyang nagulat nang makita niyang nakikipagtulungan si Minaw sa mga tao. Kilalang kilala ni Minaw si Estelar kaya ipinaliwanag niya sa lahat na matagal na itong nagsisilbing kanang kamay ng Demon Lord, bago pa man siya sumali sa hukbo ng mga demonyo at pinaniniwalaan din itong pangalawang pinakamalakas na demonyo, kasunod lamang ng Demon Lord. Wala namang pakialam si Koji kung gaano kalakas si Estelar dahil ang mahalaga sa kanya ay mapabagsak ang mech, ngunit tila wala ring balak si Estelar na pigilan siya at sinabi nitong malaya siyang subukan. Inakala ng iba na minamaliit lang ni Estelar si Koji dahil hindi nito alam ang tunay niyang lakas, pero kabaligtaran ang katotohanan at alam na alam ni Estelar kung gaano kalakas si Koji, at dahil doon ay sigurado siyang hindi nito kayang sirain ang mech. Aminado si Estelar na nakakagulat na umabot si Koji sa level 999 at dahil doon ay isa nga siyang mabigat na kalaban, subalit dahil isa lamang siyang villager ay napakaliit ng dagdag na stats na nakukuha niya sa bawat level. Sa katunayan ay naniniwala si Estelar na kahit isang hero na nasa level 300 pa lamang ay maaari nang magkaroon ng kapantay o mas mataas pang stats kaysa kay Koji. Sinabi naman ni Kroll na may kalamangan pa rin si Koji pagdating sa skills dahil bawat 100 level ay nakakakuha ang isang tao ng personal skill, subalit ipinaliwanag ni Estelar na kadalasan ay walang silbing skills ang natatanggap ng mga villager. Aminado siyang kapakipakinabang ang self-regeneration skill ni Koji, pero isa lamang daw itong pambihirang pagkakataon at kahit dapat ay mayroon ng 9 na skill si Koji, isa lang ang madalas nitong gamitin at ibig sabihin ay malamang na walang silbi ang iba pa niyang skills. Kahit pa mayroon siyang magagandang skills, napakalaki pa rin ang agwat ng kanilang stats para mabawi niya iyon at dagdag pa rito dahil nasa level 999 na siya, naabot na rin niya ang hangganan ng kanyang paglakas. Muli na namang tinamaan si Koji at bumagsak sa lupa. Kaso muli rin siyang tumayo at iginiit kay Estelar na hindi pa natatapos ang laban at humanga si Estelar sa matinding tibay ni Koji, pero sinabi niyang sumuko na lamang ito at umalis habang buhay pa siya.
Nagulat si Koji sa iginiit nito kaya tinanong niya kung wala ba talaga itong balak na patayin silang lahat. Kinumpirma ni Estelar na wala siyang espesyal na hangarin na patayin sila, ang gusto lang niya ay sakupin ang Salaria dahil mahalagang bahagi iyon ng kanyang plano. Nakiusap si Alice kay Estelar na itigil na ang lahat dahil hindi naman nila gusto ng kanyang ama na sakupin ang mga tao. Pero sinabi ni Estelar na alam na niya iyon at alam din niyang hindi gugustuhin ng Demon Lord ang ginagawa niya. Pagkatapos ay ibinunyag niyang ang Demon Lord mismo ang kasalukuyang nasa loob ng mech. Hindi makapaniwala ang lahat sa kanilang narinig, ipinaliwanag ni Estelar na ang mech ay isang sinaunang sandata na nilikha para lipulin ang sangkatauhan at nangangailangan ito ng napakalaking mana upang gumana. Dahil dito ay palihim niyang nilagyan ng droga ang Demon Lord at inilagay ito sa loob ng mech upang magsilbing pinagkukunan ng enerhiya nito. Hindi rin siya nagkunwaring ginagawa niya ito para sa kapakanan ng Demon Lord, tahasan niyang inamin na siya mismo ang may kagustuhang magsimula ng digmaan. Naintindihan na ni Koji ang buong sitwasyon at dahil sa pilitang ikinulong ang Demon Lord sa loob ng mech, nagpasya siyang iligtas hindi lamang ang Salaria kundi pati na rin ang Demon Lord at lalo na't matalik na kaibigan niya ang matandang iyon, muli siyang pinayuhan ni Estelar na sumuko na lamang. Pero likas na matigas ang ulo ni Koji. Kaya hindi siya titigil hanggat hindi niya natutupad ang kanyang layunin at muli siyang sumugod at paulit-ulit na naibagsak ng mech pero sa bawat pagkakataong bumabagsak siya, muli rin siyang tumatayo upang ipagpatuloy ang laban. Napansin ni Rex na unti-unting bumibilis ang kilos ni Koji sa bawat pag-atake hanggang sa kalaunan ay nalampasan niya ang bilis ng mech at matagumpay niya itong nasipa. Muli siyang bumagsak matapos ang isa pang malakas na atake kaso para kay Koji sapat na iyong patunay na umuusad siya. Kaya handa siyang magpatuloy gaano man katagal ang kailangan. Agad na lumapit ang iba at inalok siyang uminom muli ng health potions upang makabawi, pero sinabi niyang napakarami na niyang nainom kaya wala na itong epekto sa kanya at dahil dito, si Parna na mismo ang gumamit ng healing spell upang pagalingin siya. Habang ginagamot siya, tinanong ni Parna kung bakit ganoon na lamang ang pagpupursige niyang lumaban at kung bakit hindi niya kailanman natutunang kamumuhian ang mga demonyo. Ipinaliwanag ni Koji na noon pa man ay palaisipan na sa kanya kung bakit napakahina ng mga villager, at iyon ang naging dahilan kung bakit pinilit niyang maging mas malakas. Pero habang patuloy siyang tumataas ang level, lalo lamang dumami ang kanyang mga tanong at bakit siya naging isang villager, bakit may mga role ang bawat nilalang sa mundong ito at bakit may status panel na may levels, ang tanging sagot na lagi niyang naririnig ay iyon na raw talaga ang sistema ng mundo. Doon niya napagtanto na ang mga tao at demonyo ay naglalaban lamang dahil ganoon ang itinakda ng mundong kanilang ginagalawan, hindi maaaring nagkataon lang na ang mga halimaw ay nag-iiwan ng pera kapag namamatay at iyon ang ginagamit ng mga tao upang mabuhay, hindi rin nagkataon na ang pangangaso ng mga halimaw ang isa sa pinakamagandang paraan upang kumita sa mundong ito. Subalit walang sino man ang nagtatanong kung bakit ganoon ang sistema. Hinahayaan lamang nilang ang kanilang mga nakatalagang role ang magdikta kung paano nila dapat ipamuhay ang kanilang buhay at para kay Koji, dapat ang bawat isa ang may karapatang pumili ng sarili nilang landas. Noong unang niyang marating ang level 999, nakaramdam siya ng matinding panghihina ng loob dahil inakala niyang iyon na ang sukdulan ng kanyang kakayahan, lalo na nang mawala ang XP gain bar sa kanyang status screen at dahil dito, tinanong siya ni Estelar kung bakit pinipili pa rin niyang lumaban ng buong lakas sa kabila ng lahat ng iyon. Ipinaliwanag ni Koji na nang maabot niya ang pinakamataas na level, nakakuha pa siya ng isang huling skill na tinatawag na The One Who Challenges God at ang skill na ito ang nagbibigay sa kanya ng kakayahang patuloy na lumakas kahit lampas na sa limitasyon ng kanyang level at dahil dito, lalo siyang nagkaroon ng dahilan upang ipagpatuloy ang kanyang pagsasanay at maging mas malakas pa. Ibinunyag din niya na mayroon pa siyang isa pang skill na halos ayaw niyang gamitin ngunit dahil espesyal ang sitwasyong ito, wala na siyang ibang pagpipilian at ang skill na iyon ay tinatawag na Limit Breaker at kaya nitong doblehin ang kanyang kasalukuyang lakas, ang kapalit naman nito ay mawawalan siya ng kakayahang gumalaw at lubos na manghihina pagkatapos itong gamitin kaya bihira niya itong gamitin. Sa sandaling na doble ang kanyang lakas, nalampasan na niya ang kapangyarihan ng mech at agad siyang tumalon sa ere at sa isang napakalakas na suntok ay nabasag niya ang matigas nitong baluti, pagkatapos ay naabot niya ang Demon Lord sa loob at matagumpay itong nailabas. Matapos iyon sina Minaw at Alice ang nag-alaga sa Demon Lord hanggang sa magkamalay ito,
labis silang natuwa nang makitang ligtas ito at ipinaalam ni Alice sa Demon Lord na si Koji ang nagligtas sa kanya, kasama ang tulong ni Naminaw, Tekako at ng grupo ng bayani. Nagulat ang Demon Lord nang marinig na tumulong pa ang grupo ng bayani sa pagligtas sa kanya, pagkatapos ay sinabi niya kay Rex na kung gugustuhin nito ay maaari siyang patayin sa mismong sandaling iyon. Pero matapos ang lahat ng nangyari, marami nang natutunan si Rex mula kay Koji at dahil dito ay hindi na siya sigurado kung tama pa bang gawin ang ganoong bagay. Pagkatapos ay hinarap ng Demon Lord si Estelar at tinanong kung bakit nito ginawa ang lahat ng iyon. Ipinaliwanag ni Estelar na ginawa lamang niya iyon dahil tumanggi ang Demon Lord na gawin ang susunod na hakbang, balak niyang gamitin ang kapangyarihan ng Demon Lord upang bigyan ng pakiramdam ng matinding panganib ang sangkatauhan, pero dahil sa nangyari ay naging mas komplikado ang kanyang plano. Tinanong siya ni Koji kung ano ba talaga ang ibig niyang sabihin at dahil dito, sinabi ni Estelar na ang lahat ng sagot na hinahanap ni Koji tungkol sa taong nasa likod ng mga batas ng mundong ito ay matatagpuan sa pinakamahal na item na ibinebenta sa guild at ito ang Mystery Box. Gayunpaman ay sinabi rin ni Estelar na dadalhin muna niya ang Demon Lord, nangako siyang ibabalik niya ito kung makukuha ni Koji ang Mystery Box sa loob ng 1 taon pero kung mabigo siya, gagamitin niya ang kapangyarihan ng Demon Lord upang muling simulan ang panibagong pag-atake at sa susunod na pagkakataon, hindi na sila magiging ganoon kadali na pigilan. Dahil sa lahat ng nangyari, napakarami nilang tanong na gustong masagot kaya kapwa tinanong ni Rex at Kroll si Koji kung ano na ang balak niyang gawin, laking gulat nilang lahat nang sumagot si Koji na gusto niyang magbukas ng isang kasino.